Hi, sir. What do you do for a living po? Ako, tambay. Ano nga, sir? Tambay nga. Paano po kayo, ano pong model ng baril nyo? This is a 1911 single stock Arms Corps brand. 9mm. Ano pong ginagawa nyo ngayon? Bakit ang kalat po ng lugar nyo? Naglinis ako ng barel. Now, tsaka mga magazine. Now, i-assemble ko tong Cobra mag ko. After cleaning it. Ano pong model yung magazine nyo? Cobra magazine. One of the most expensive magazine you can buy. Can you explain po on how do you assemble a gun? First, dapat alam natin yung mga parts. These are the main parts. This is called the lower receiver. Nakakabit na yung kanyang trigger, hindi ko na tinanggal. And then, this is the barrel. And the slide. The slide, nandun yung firing pin. This one. Tsaka yung kanyang extractor. Okay? Is it important po ba natanggalin yung trigger or it's optional naman po? Optional lang pag may nilinis kasi pwede mo na siyang reachable na yung inner part pag nilinisin. So, hindi ko na tinanggal. Though pwede naman tanggalin. So ito, unahin ko muna yung lower receiver. Ubuhin ko. Actually kaya ko to kinalas kasi in-adjust ko yung kanyang sear spring. This is the sear spring. Medyo wala kasi sa timing kanina ng ginagamit. Anyway, What do you mean wala po sa timing? mas mabilis kasi yung kalabit ko sa kanya kaysa ron sa pagre-reset ng sear and disconnector. So, yun, kaya i-adjust ko siya. How do you adjust po? Technical to masyado eh. So kung bago kang nagbabaril, mahirap siyang maintindihan. But just to give you an overview, binabaluktot lang to eh. Depende yan sa ma-achieve nung lambot ng trigger at saka yung reset, pagre-reset ng kanyang disconnector. This is the disconnector, this is the sear. Can you give advices po para sa mga new beginner sa pagbabaril? So pagka newbie ka, unang-una, dapat maayos yung equipment mo. Kasi kung palpak yung equipment mo, tapos magte-train ka, hindi ka mag-excel kung parating may problem yung baril mo. So, ito, natutunan ko to sa coach ko na shoutout kay retired Major Tolentino. Dapat yung equipment mo ayos na ayos siya para dire-diretso lang yung pag-train mo, wala kang pinoproblema sa gamit, hindi nagja-jam, hindi nagloloko, so yun. Can you tell us a story po nung nagsisimula pa lang kayo? Nung nag-start ako, nag-train talaga ako kasi mabilig ako sa baril. Pero ang interest ko kasi before, gusto ko talaga matutunan lahat. Hindi lang basta pumoto, kundi interested ako kung paano siya gumagana, anong gagawin ko pag nasira. So, hanggang ngayon, pagka naglalaro ko, yung mga friends ko, yung mga kasama ko sa shooting, alam nila yan na parati ako may dalang tools. May dala akong kikil kasi pag nagloko, pati sa mga kaibigan ko, yun, gagalawin ko yun. Kakalkalin ko, babawasan ko. Anyway, nagawa ko naman, natutunan ko naman. So ito, ngayon, kahit nakapikit siguro, kaya ko itong buo eh. Tapos pag nagka-problema, usually ang mahirap naman sa pagbabaril yung yung first, kung bago yung baril mo, mga first 6 months na siguro, yung pagtotono. Pero pag nakatono na yung gun, wala ka ng problema, gamit ka na lang ng gamit. Ano pong ginagawa nyo ngayon sa Ito, kasalukuyan sa baril? ina-assemble ko na siya ngayon. This is the hammer. This is the hammer pin.
I-test ko ngayon kung okay siya. Yung adjustment na ginawa ko. Ganun tayo, try lang. Sobra. Ito nakagawa ko. So, i-adjust ko siya dahil sobra. Ang ina-adjust ko ngayon yung weight ng trigger pull. So, sa mga tech sa gun, alam nila yan kung anong ginagalaw ko. Can you explain po kung ano yung ginagalaw niya? Ito yung sear spring. So, tatlo yung kanyang tinatawag na kamay. No? Yung pinaka-rightmost, para yan sa return ng beaver tail. Okay? Yung middle, yun yung spring para sa disconnector niya, and at the same time, para sa return naman yung trigger naman. And then, yung pinaka leftmost naman, part, ito yung spring para naman sa sear. Siya yung nagpo-control, yung sear ang nagpo-control ng hammer. Okay. So, in-adjust ko ng konti ulit yung para dun sa disconnector and trigger pull. Kaya matest natin.